Tutulong na rin ang DPWH sa pag-apula ng mag-isang linggo ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Problemado rin ang mga residente sa kanilang kabuhayan dahil bawal munang pumalaot o sumisid sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Higit 300 individual ang lumikas sa Obando National High School sa Bulacan. Malapit ang kanilang mga bahay sa mag-iisang linggo ng nasusunog na Navotas City Sanitary Landfill. Kabilang sa lumikas ang 57 taong gulang na si Imelda. Dati-rati, kumikita siya ng 200 piso mula sa pagsisid ng talaba sa palibot ng Manila Bay. Pero ngayon, walang-wala talagang kita. Inabisuhan na kasi sila ng lokal na pamahalaan ng Obando na iwasan muna ang pagsisid. Bukod kasi sa posibleng kontaminadong tubig na nakapalibot sa nasusunog na landfill, may panganib din na gumuho ang mga basura at matabunan sila. Si Lorena naman, sinubukang tiisin ang nakasusulasok na usok mula sa landfill pero napasuko na rin dahil sa kanyang asma. Pagdating po ng gabi, halos pakiramdam ko po sa sarili ko, di na po ako nakakahinga. Sobrang hirap na po talaga akong huminga. Nihingal na po talaga ako. Talagang umiiyak na po talaga ako. Pati ang kabuhayan ng kanyang asawa, apektado na. Mahina po, wala po kasing mahuli ngayon at di nga po masyado ding makapag-umang-umang kasi nga po, hindi po yung ano po niya, hindi po makita yung daan. Kasobrang pamumuti po ng usok. Bagaman under control na ang sunog na nagsimula Biyernes noong nakaraang linggo, patuloy pa ring lumalawak ang apoy. Humigit kumulang 30 hektarya na o 80% na ang apektadong bahagi nito. Kaya naman nanghingi na ang Navotas City LGU ng tulong sa Department of Public Works and Highways para tuluyan ng maapula ito. Magpapadala naman daw ng heavy equipment ang ahensya. So mga dump truck, mga bulldozer, kailangan yan, ipapadala natin ng mabilis tsaka marami. Ang challenge lang natin ngayon, walang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Toxic itong fumes na to. No? So hindi natin pwede talaga itong patagalin. May ginagawa ng kalye para makadaan ng heavy equipment pero posibleng sa weekend pa ito matatapos. Magbibigay tulong na rin daw ang mga nasa pribadong sektor para mapabilis ang pag-apula ng sunog. 2025 nang itigil ng Philippine Ecology Systems Corporation ang operasyon ng landfill pero hindi natuloy ang nakatakda sanang safe closure nito dahil nag-withdraw ang kumpanya sa isinumito nitong safe closure and abandonment. Ipinatawag na ng Environmental Management Bureau ng DENR ang PhilEco na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. So actually wala na pong nag-maintain po dito, yun nga yung reklamo natin since last year na inabandon po nila. Hindi mga nagsabi sa amin, kami pang nagsumbong sa DNR. So nakita natin yung epekto nitong nangyari po. Kailangan talagang may managot. Sa ngayon, mahigpit na minomonitor ang Air Quality Index sa lugar. Patuloy naman ang paalala sa publiko, lalo na ang mga sensitibong sektor na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.